kaibigan, share ko lang sa inyo, meron kami 30 days content challenge at ang mga topic ay mostly about real estate. And this content challenge is also a way na mas makilala kami ng mga existing and future clients namin. So ito na nga po ang day 1 ng aming content challenge, introduction and my journey to real estate. So ayun na nga, ito na ang ating day 1. My name is Broker Arna and I'm a licensed broker since 2017. Ako ay based din sa Batangas, kung saan ang mga babae kaliligalig. May magaganda rin naman ata. Uri maganda, kaya nagliligalig. Sasabihin ko na sa inyo, sana huwag na naman akong husgahan at pagtawanan. Ako naman nataway na ito. Ako yung 3 beses ang nag-take ng exam ng real estate broker exam na yan sa PRC. Bakit diba, ako hindi na nag-aral tadya, hindi ko binuklat yung aking reviewer. Doon na nga ako yung nakapasa. Kaya pag kayo mag-i-exam, huwag na ako kayong mag-aaral. Para ako kayo makapasa din katulad ko. Yun na nga ho. Year 2017 pa ako nakapasa as real estate broker, hindi rin agad ako nag-practice ng real estate. Kasi dahil nga nakailang take ako, nakadrutlong take ako, naramdaman ko na, I'm not yet ready to do this. I'm not yet qualified to do this. That's why I continue working. So after ko mag-graduate noong 2012, sa real estate company na agad ako napapunta. Which is, I feel lucky kasi ang natutunan ko or ang mga ginagawa ko before is about back office works, admin work, yung mga after sales process. At dahil doon, mas naunawaan ko ngayon kung ano ba yung nagiging proseso once na bumili ng bahay sa isang real estate developer. So yun na nga, biglang nagkaroon ng pandemic at yung aming company, hindi lang naman yung company kung nasan ako, but mostly yung mga companies nagsimula ng magtanggal ng mga empleyado. Which is understandable naman at naiintindihan ko yun dahil syempre as a business, kailangan nilang mag-survive. In short, nung pandemic, may kanya-kanya tayong pinagdaanan at mga realization sa buhay. Naisip ko that time nung pandemic, nung nangyayaring mga ganun, mga kung ano-ano, na, ay teka muna, kailangan magkaroon tayo ng control when it comes to our finances. Ngayon, swerte tayo kasi hindi tayo tinanggal. Pero paano pag dumating yung time ulit ng another pandemic? Tapos biglang, wala, kasali ka na sa matanggal kasi hindi ka na magaling. So, at dahil nga dun sa mga realizations na yun, at dahil sa support ng aking partner, lakas loob talaga ako nag-resign at nag-start ng pagbebenta ng property. Talagang zero capital, lakas loob. Ang dala ko lang is my knowledge. Yun, nag-start ako ng real estate brokerage year 2021. At alam nyo ba, yung aking first sale sa real estate ay na-close nung aking last day sa trabaho. Kaya lang syempre dito sa real estate, kahit na bumili na sila ng property, wala ka naman agad intact. Lalo na kapag installment yung binili ng buyer. So nag-iisip na ako that time kung anong gagawin ko. Kasi kailangan ko na talaga ng cash. So nagkakaroon ako ng pag-iisip. Para na akong naloloka. Nababaliw. Pag-iisip. Pero I pray to God. Alam ko na bibigyan niya kami ng something. Hindi ko alam kung ano, pero alam ko may bibigay siya. May darating para masuportahan yung kailangan ko. Kasi kailangan ko na that time pang mobilize. Kailangan ko nang mag-ayos ng permits, gas para sa tripping namin, at syempre kung meron kaming clients, kailangan kong pakainin or kahit kape man lang. And after few days, meron akong naging cash buyer, kaya may nakuha agad ako na full commission doon sa transaction na yun. So talagang thank you Lord. And lahat ng transactions ko, yung mga buyer ko, pinagpe-pray talaga namin yan na sana, kaiyak man ganun. Pinagpe-pray talaga namin sila na sana from reservation hanggang sa makamove in sila, maging maayos ang financial status nila. Na sana walang maging problema yung kanilang transaction with us. Na yung property na binili nila ay magdulot ng magandang resulta sa buhay nila. First year ng operation, feeling ko talaga, successful, talagang tuloy-tuloy. Every month, lagi kami may benta. Tapos lagi kami may tripping, lagi kami may transaction. Until nung second quarter ng year, nalaman ko na buntis na pala ako dun sa pangatlo kong baby. Medyo naglaylo ako ng operation, hindi ako masyadong nalabas. Kasi nga, priority ko syempre yung aking health at saka yung health ng aking baby. And I have to breastfeed kasi yung baby. Comparing with others, I think honestly, medyo mabagal yung aming progress. And of course, I know why. Because of some personal and other matters na kinakaharap namin sa buhay. Ang kagandahan naman is, hindi kami tumitigil. We're still moving, we're still in the process, progress. So lagi ko nga sinasabi sa mga business partners ko at dun sa mga gustong mag-real estate agent na we're not competing with others. We are here to give service and to make real estate investment easy for our client. Yes, mabagal,
pero gumagalaw at merong improvement dahil still nalalampasan yung mga previous yearly sales. So ngayon, we are focused on our personal improvement and of course, yung continuous knowledge. Ito ay para mas mabigyan namin ng quality service ang aming mga kliyente.